tayong mga Pilipino at lahat ng sektor na mamamayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Dapat tayo ay manindigan kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng mga Pilipino. Sa issue po ng West Philippine Sea na inaagaw sa atin ng China. Dapat kahit na anong antas ng ating pamumuhay, ano man ang kasarian at relihiyon na ating pinaniwalaan, pampolitikal, dapat nagkakaisa. Dahil yan ang paninindigan ng gobyerno. Dahil tayo ay nanalo na sa International Court na atin ang West Philippine Sea. Kaya ko sinasabi ito dahil lumalala po tumitindi pa yung ingay ng iilan na propagandista sa ayaw at sa gusto nila, ayaw nilang aminin, pro-China ang kanilang dating. May mga may mga nasa Senado at kung saan-saan. Lalo na sa social media. Kung bakit nila ginagawa yan, hindi ko alam. Kayo, tinatanong ko kayo, mamamayang Pilipino, anong tingin ninyo? Bakit may mga senador, congressman, or mga Pilipinong ganyan? Mga political analyst daw, mga eksperto raw sa international law, mga vlogger na ang linya ay pro-China. Mas pinagtatanggol pa nila yung katwiran ng China sa katwiran ng Philippine government at ng ating administrasyon. Hindi lang ito pamumulitika Masyadong garapal lang kailang gawa. Kaya nakakaduda at nakakapag-isip. Totoo ba yung mga balita na gumagamit ng malaking pera ang China noon, tuwing eleksyon at ngayon para kanilang ma-maintain ang kanilang kakamping Pilipino na sila'y ipagtanggol laban sa bansang Pilipinas. Ganon po ang galaw. Kasi yung sobrang pambabastos, panlalait, pang-insulto at pakikialam ng Chinese Embassy official sa Philippine government at sa karapatang ng mga Pilipino magsalita sa isyu ng West Philippine Sea. Pinagtatanggol pa nila. Pero alam naman ninyo kung saan galing yung grupong yan. Yung mga maka-Duterte, hindi nyo ang dating maka-China. Anong meron na ibinigay sa kanilang hindi nila kayang tanggihan? At anong ibinigay sa kanila na napakalaki ng utang na loob na hindi nila pwedeng pabayaan ng China? Kung sa issue po ng territory, property, pag-aari ng bansang Pilipinas, may mga Pilipino hindi manindigan. Di ba kataksilan yan? Traidor sa bayan. Pero okay lang maging traidor o taksil yung iilan sibilyan. Pero kung halimbawa senador, halimbawa government official na ating pinapasweldo tapos ganun ang galaw, di ba napaka-unfair naman sa mga Pilipinong nagbabayad ng buwis? Kasi isa lang ang bansa na Pilipinas. Isa lang ang ating saligang batas. Isa lang ang Pangulo ng bansa na nagsalita na paulit-ulit ipaglalaban at hindi pamimigay ang teritoryo ng Pilipinas. Kahit saan lugar, hindi lang sa West Philippine Sea. Antibay nun na policy. Foreign policy yun. Bakit ayaw nilang suportahan? Tapos paulit-ulit na hindi daw sila maka-China, hindi daw nila pinagtatanggol ang China, pero kanilang nililin lang dun sa 9-dash line na tinatawag. At pati yung ibang mga politiko, wala kang marinig sa kanila. Di ba dapat lahat ng Pilipino ipagtatanggol yung teritoryo natin? Obligasyon natin yon. Lahat ng Pilipino nagkakaisa para sa bansa, di ba? Pero yung iba, hindi nagsasalita, pero pabor sa China. Grupo-grupo. Meron namang napaka-vocal, makipagdebate, kahit suntok sa buwan ang argumento, tapos pinanindigan niya, hindi daw siya maka-China. Pero bakit ganun ang kanyang linya?
mas pinaniniwalaan ng karapatan ng China sa kasarapatan ng Philippine government. Yun po yun eh. Grabe. Ganyan po ang galaw nila. Pero huwag kayong mag-alala. Kakaunti naman. Mananaig pa rin ang katotohanan. Kaya nga dapat ang ating susuportahan na susunod na presidente na papalit kay Pangulong Marcos ay yung mayroong paninindigan, may prinsipyo tungkol sa ating West Philippine Sea na atin ito. Pag ang ating ginawa yung presidente yung pro-China, mawawala sa atin yan. Billion, trillion dollars business sa oil at laman dagat, mawawala sa atin. Sila lang makikinabang yan. Kung nakinabang sila sa nakaraang mga taon at administrasyon, magpapatuloy ang kailang pakinabang kapag ibinigay nila sa China ang karagatan pag-aari ng Pilipinas. Papayag ba kayo nun? Dapat hindi. Lalo na ngayon, nakaka-discover na ho ng oil, dalawa ng lugar dyan sa area niyan. Ang na-discover ng Philippine government under President Marcos na pagkukunan natin ng maraming oil. Yan ay parte ng maraming business sa karagatan ng West Philippine Sea. Atin yan. Atin ito. Yun po yun. Kaya lang babalik at babalik lagi tayo sa eleksyon na mali ang ibinoto ng mga tao eh. Kasi pati yung eleksyon natin corrupt. Pati yung mga tao eh, nababayaran pag eleksyon. Kaya ang naihalal ng mga politiko, walang paninindigan, pang sarili, utang na loob. Baka kung ano pa ang kapalit ng kanilang pinaglalaban kahit ayaw nilang aminin, basang-basa ang sitwasyon. Huwag nating suportahan ang ganyang galaw. Panindigan natin ang ating gobyerno, Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. At lahat ng teritoryong sakop ng Pilipinas dapat ipaglaban. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa. Okay? Anong habol natin ito? Sige. Posible pa daw ho na next week ay umabot na sa Committee on Justice pala yung impeachment ni Sara. Oo. Kasi nga, naiakit na sa opisina ni Speaker D. 3 days lang yan. So next week nga, mga Monday, Tuesday, ay i-refer na sa Committee on Justice. Pagdating sa Committee on Justice ay kailangan magkaroon na sila ng mga initial na hearing. Kasi kung di ako kakamali, under the rules, 60 days lang sa Committee on Justice ang isang impeachment case. Kaya halos tapos na naman yung pagbasura sa impeachment ni PBBM. So yung kay Sara Duterte ang susunod. Sunod-sunod po yan. So abangan natin. Anytime next week ay mai-refer na sa Committee on Justice yan. Dahil 3 days lang ang nasa rules sa Office of the Speaker after i-report sa kanya, i-forward sa kanya ng Secretary General. Ayan ang update tungkol dyan. Please like and share.